Jesus. Thank you, Jesus, sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil muli kami, O God, ay makakapalapit po sa iyo, O Diyos. Muli kami ay makakapagpasalamat sa iyo, Panginoon. But Lord, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, O God. Ibaba mo kami, Panginoon, sa pinakamababa, O Diyos, upang patuloy ka naming maabot, O God. Linisin mo ang aming mga puso't isipan, anumang mga pagkukulang namin, O Diyos, anumang mga karumihan na nakikita mo sa aming mga puso, Panginoon, amin po itong isinusuko sa iyo, O God. Pakalinisin mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo, O God, upang kami karapat-dapat, Panginoon, na makapagbibigay ng papurit pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, samahan mo kami sa mga oras na ito. Ikaw ay aming papurihan, aming pasasalamatan, O God. Maraming salamat sa iyo, ang pinakamataas. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y magpuri sa ating Lord. Hallelujah, Jesus. O salamat. Hallelujah. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
kami palaging masaya, Panginoon, sa iyong piling, O God. Hallelujah. Patuloy ka po naming papurihan, O Diyos. Na ito lang nga po, Panginoon, na wala kang katulad sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala
Hallelujah. Yes, palakpakan natin ng Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Salamat. Tunay na wala kang katulad, Panginoon, sa aming mga buhay, oh God. Lord, sa mga oras nito, Panginoon, bago kami makapakinig ng iyong mga salita, oh God, Lord, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Lord, hinihiling namin ang iyong presensya, Panginoon. Lord, ang iyong pagpapatawad sa bawat isa, O God. Inaamin namin kami ay nagkasala, Panginoon. Lord, we fall short to your glory, O God. That's why, Lord, bigyan po kami ng forgiveness sa aming hearts, Panginoon. Lord, linisin niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng pusong dalisay, Panginoon. Lord, at ang pagpapatawad sa mga nagkasala din sa amin, Panginoon. Lord, release forgiveness to those, Panginoon. Turuan mo kami ng iyong mga salita, Panginoon. At nawa'y maunawaan namin ng lubusan ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa'y magrema ito sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, O God, sa mga kasama namin, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na wala dito, O God, Lord, protect them, Panginoon, kung sila man ay paparito po, Panginoon. Maging sa mga online viewers, O God, Lord, bless their life, O God. Ingatan niyo sila kung saan man sila naroon, Panginoon. And Lord, we thank you, O God. We thank you for everything, Panginoon. We trust you, everything. In Jesus' almighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Alright, praise God. Palapakan natin si Lord. Batiin mo muna yung katabi. Magandang gabi. Good evening po sa lahat. Even for those who are here for the very first time, yan po, sa mga kilamean, tsaka sa kanyang kapatid, palakpakan natin. Welcome po sa church. Thank you po for coming today. At si Ate Mikay, first time din sa ating midweek. Thank you po for coming. And even for those who are already part of the family, kami po ay masaya na makasama ang bawat isa. Even for those of you who are watching us online, the first time ka lang nakatune in sa atin pong live stream, maganda pong gabi, umaga, tanghali, hapon. Anumang oras nyo po pinapanood ito sa inyo pong mga tahanan. At kami po masaya na makasama ang bawat isa. Kaya pwede ba tumayo ka ngayon at kumamay ka muna ng 3 tao, sabihin mo, ikaw ay pinagpala ngayon. Sige, 3. Even for those na hindi nyo pa kakilala, greet them with isang mainit na kamay. Praise God. Praise God, praise God. At kung nakatatlo na po tayo po ay manatiling nakatayo. Tayo po ay tumayo. Praise God. Tayo po ay manalangin muna. Panginoon, kami ay nagpapasalamat at kami ay dinako mo sa iyong tahanan, O God, upang kami, Lord, ay makapag-aral, makapakinig na yung mga salita. Truly, Lord, as you said, Lord, in your word, sa Psalms chapter 133, verse 1, that how wonderful it is that your children dwells together in the house. Kaya, Panginoon, alam namin, you are already happy, O God, there in heaven, Panginoon, seeing your children, Lord, nagkakasama-sama. At Lord, sa oras nito, hayaan mo, buksan mo ang bawat parte ng aming mga buhay for your words, O God, to penetrate in us. Lord, kailangan ka namin, Panginoon. At dalangin lang namin, hayaan mo yung mga salita, maging ilaw at gabay namin, Lord, sa pamumuhay nito. Because apart from your word, Lord, we are nothing, Panginoon. We love you, Lord, and to you we entrust this night. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, makapupo tayo na very presence of God. Good evening po sa lahat, even for those who are joining us online, even for those who haven't known na, hindi pa po nakikilala sa akin. Ako po si Pastor Shem and I'm one of the pastor here po sa JA1 Church. Pamangkin niyo lang ako nakilala.
Akala mo si Pogi, ano? Pikit ka muna, ano? So, let's recite po ang ating pong calling to sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, 1 to 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God Jesus is the anointed one. Ipon J1 culture, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. I am not extreme. Palakpakan mo nga si Lord minsan pa. Praise God. Maganda pong gabi sa lahat. Pwede ba sabihin mo na sa iyong kaliwat kanan, I appreciate your presence. Di ba? Amen. Alam niyo po, one of the wonderful gift of the Lord sa bawat isa ay magkaroon po tayo ng tinatawag na local church or a local family na kung saan we gathered in one accord, we listen to the Word of God, and tayo po ay blessed kasi po mayroon pong JA1 Church who knows to love people, who longs to give people yung spiritual growth that they need. Kasi alam niyo po, sometimes may mga bagay po dito sa mundo that is better when we do it together. Sabi mo nga sa iyong katabi minsan pa, I appreciate your presence. Alam niyo po, may mga bagay sa mundo na magandang ginagawa ng magkasama at mahirap daw gawin ng mag-isa lamang. At bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, badminton. Ang hirap mag-badminton mag-isa. Nakakita naman kayo siguro ng badminton na isa lang. Ang hirap nun. Pero badminton is better when they are together. Ano pa? Sa pagluluto, nandyan yung sibuyas at bawang. Nakatikim na kayo ng ginisa na isa laang dyan. Parang, pwede naman siguro. Bawang lang. Bawal sibuyas. Parang may kulang daw, kasabi ni Ate Migay, Because sometimes they are better when they are together. Ano pa? Diba, ito, alam ko, naging sindikato to nung mga panahon namin. Ito pulburon at saka tubig. Ang hirap kumain ng pulburon nang wala kang tubig. Buko yun nagka-upgrade, nagkaroon ng buko. So there are things talaga that is better together. And alam niyo po, sa mundong ito, even sa church, tayo po'y kinreate ni Lord para mag-complement sa isa't isa. Sabi nga po natin, complement. Diba? We are called by God to complement with each other as it is God's command for us. Alam niyo po, may isang bagay na inutos sa atin ng Panginoon. Kundi, ang mahalin siya at ang mahalin ng iyong kapwa. Tanungin kita, mahal mo ba yung katabi mo ngayon? Do you love those people around you? Kasi alam niyo po, Jesus Christ Himself instituted this command sa Matthew chapter 22, verse 37 to 39. Nagsisimula na po tayo. Basahin niyo nga po sabay-sabay, 1 to 3, go. And Jesus replied, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and all of your mind, because this is the first and greatest commandment. And the second is like it, ano daw po? Love your neighbor as yourself. Inutos po sa atin ng Panginoon na mahalin po natin, una ang Diyos, pangalawa po ang ibang tao. Regardless kung ano yung bagay na meron at ano yung ating issues sa kanila, God always wants to see His people living better together with other people. Hello? Ang hirap pong mabuhay ng may kagalit, tama? Ang hirap mabuhay ng taong merong hindi kakaayos. Pero ang laging gusto ng Panginoon ay tayo'y makarating sa kalooban niya na ang lahat ng bagay ay binibigyan natin ng kaayusan. We are here to love other, and most especially yung mga taong nasa loob ng church. Now, alam niyo kung bakit si God lagi siyang mahilig to build community, to do His greater move?
all throughout the Bible, lagi po nating nasusubaybayan kung paano ang Panginoon, He always creates groups. Israelita, the 12 disciples, laging ginagawa ng Panginoon, they are being paired by God. Adam and Eve, Aaron and Moses. Because God's identity is established through the character na pinakikita niya. Now, ano ba ang identity ni God? Number one, isa po sa mga identity po ni Lord that He is a Father. Sabi natin, Father. He is a Father. Siya po ang tatay ng lahat. Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. He is the first among the all creation. And second, identity of God is He is a ruler. Sabi natin, ruler. Ay ba yung ruler na ano? Ibig sabihin, ruler ay tagapanguna. At dahil ikaw ay father, God always institute a family. Kasi hindi ka pwedeng maging father kung wala kang pamilya. Ano? So, and He is also a ruler somehow, so He created community. So, because of His identity, nagigets niyo ako? Nagkakaroon talaga ng creation of family, community, because that is God's identity. That's why, alam niyo po yon, God's intention for every one of us to be in His community, to be in His family. Why? Kasi madaming pagkakataon sa pamamagitan ng mga community ito, ang bawat isa ay nabibuild para sa isa't isa. Ang hirap pong mabuhay mag-isa. Tanungin niyo po yung mga solo parent. Diba? Ang hirap daw, ang hirap ng maging mag-isa. Ano? That's why God instituted communities for us to be built up. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 11, basahin nyo nga po sabay-sabay, 1, 2, 3, go. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive what? Salvation. Through the Lord Jesus Christ, He died for us that whether we are awake or asleep, we may, live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact that you are doing. Himayin po natin yung verse. Ang una po sinabi dyan, for God did not appoint to us to suffer wrath, but to receive, po? Everybody said me, salvation. Nung ikaw pala'y naligtas, at ikay nakakilala sa Panginoon, yung kaligtasan na tinanggap mo, ang nagbigay sa iyo ng kaparaanan for you to enter to a community. Salvation, ano sabi po dyan? Salvation makes us enter into a community. Para po kasing ganito yan eh. Ang tupa po, sumasama po yan sa kapwa, tupa. Ang kambing, sumasama yan sa kapwa, kambing. Pero kapag ang tupa ay nakita mo sa kawan ng kambing, ang tupang iyon ay naliligaw. So, ibig sabihin, nung tinanggap mo ang Panginoon, ikaw pala dapat ay may desire. Everybody say may desire. To be in a community of fellow believer. Kasi hanggat hindi mo inilalagay ang sarili mo sa kalupunan ng mga naligtas, bilangan mo lang ng ilang buwan, baka yung taong yan balik na ulit sa dati niyang pagkatao. Why? Because there are no people who build them up. So yung iyo palang tinanggap na kaligtasan, meron pala dapat yung unang response. And that is for you to be involved into a community that loves God, to a community that shares common goal about the Lord. Nandiyan pa ba tayo? Mamaya, it will all make sense. Ano po? At ano po sabi dyan? He died for us so that whether we are awake or asleep, ano po sabi doon? We may live together with Him. Ibig sabihin po, just because of the salvation that you've received, Jesus become the binding force of the community. Bakit tayo nagsasama-sama? Isa lang po ang rason nito, tandaan niyo po, hindi ka nandito dahil yung crush mo nandito. Hindi ka nandito dahil yung mayaman na gusto mong utangan ay nandito. Sabi mo sa iyong katabi, partner, parang yaman mo ngayon, di ba? Makakautang ko sa iyo mamaya, no? Hindi ka narito kasi may pakain daw.
Pero dapat ang unang rason mo bakit ka narito is because of Jesus. He is the binding force of the community. Tinanggap mo si Jesus at bakit ka nananatili in a community is because there is Jesus, the binding force of the community. Ano na po sabi dyan? So that, therefore, ano po sabi dyan? Encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. In other words, tayong nandun sa loob ng kawan ng Panginoon, tayo po ay may pananagutan sa isa't isa. Kaya sabi mo sa iyong katabi partner, pananagutan kita. At pananagutan mo din ako. Oy, parang iba yung sinabi niya sa pananagutan mo ako. Parang iba yan ah. Kuyohan? Kawa? Okay, tama na. Ano? Listen to me. Ang bawat isa po pananagutan natin. Kaya ako po'y masaya whenever I see people na may mga accountability group, may mga life groupings. Doon po ako masaya, nakikita ko sila na may pananagutan talaga sa isa't isa. Kapag may isang nahuhulog, may nagpapalakas. Kapag may isa na sa may problema, may nananalangin. Bakit? Pananagutan natin ang bawat isa. Meron kayong pastor na nagtuturo para ma-guide kayo sa tamang. Bakit? Pananagutan namin kayo. So ang bawat isa dito ay may pananagutan sa isa't isa. Kaya po, alam niyo po, you are blessed to be in a community. Ngayon, nagkakaroon na ng sense. Ano? You are blessed to be in a community. Kasi sabi nga po ng isang doctor na nakilala ko na without being involved in a community, nahina daw ang discernment mo. Nahina daw yung knowledge mo of the good and evil. At madali daw po tayo maging prone ng attack ng kaaway. Why? Because we have lacked accountability. Kaya alam niyo po, sabi mo minsan pa sa iyong katabi, pananagutan mo ko at pananagutan kita. Iyon naman. Kino-correct talaga yan. No? Masyado siyang defensive. Anak, may bago ka ng tatay. Cut. Alam niyo po, lahat tayo may pananagutan. May malaking pong part ng isa't isa po para mangyari ito. And we are here to build the body of Christ at hindi po para sumira sa katawan ni Kristo. And this is the reason God wants us to build His community among us. And we are blessed to have a community of fellow believers who encourages us to walk sa lakad din ng Panginoon. Kaya pwede ba minsan papalakpakan mo si Lord? Why? Kasi you have a community. You are blessed to have a local church. Kaya church, love your local church. Mahalin mo talaga ang local church mo. Ano? Now, ano bang binibigay sa atin ng community? Inside the community, you can find, number one, you can find encouragement. Alam niyo po ba, the most successful people in the world are just product of encouragement. I remember, kung di ako nagkakamali, si Thomas Edison, siya po ang creator ng Tom and Jerry, hindi pala. Thomas Edison po ang creator po ng ilaw, kung di ako nagkakamali, or telephone. Bulb, ilaw. At alam niyo po ba, kung di ako nagkakamali, kung tama ang aking pagkakabasa, parang it takes him more than ilang invention at prototype bago niya nabuo yung working bulb. And kung sa simula pa lang tumigil na siya, because of discouragement, baka po walang ilaw ngayon. Pero because there is someone who continually encourage this man, may malaki pong bagay na i-contribute siya sa mundo. And I know do believe, lahat po sa atin, may malaking bagay na kayang i-contribute. Pero kailangan mo lang ng sapat na encouragement para makapagpatuloy. Amen? Kaya alam niyo po, it's a good thing to find a community that encourages one another. Hindi yung parang hatakan pababa na, mangarap ka ng mga, di mo matutupad yan, wala kayong pera. Pag ganun yung mga paligid mo, hindi yun yung community mo. Hello? But always be in a community that encourages you, pushes you to do the right thing for the Lord. Second thing, what is inside a community, there is growth. Sila po dito ang na-experience talaga ng growth kapag meron siyang community. Alam niyo po kasi, ang hirap kasi po ng tayo namumuhay lang ng tayo sa ating sarili lang eh. Na minsan yung mga bagay na paglago natin, hindi natin makita. Bakit? Isa sarili lang tayo nakatingin eh. Pero when we are inside a community, we can hear people's point of view, na iitama nila tayo sa mga bagay na mali tayo, at it produces what?
it produces growth. The third thing naman po inside the community, we have the moment to have your faith stretched. Diba, dyan nalakas at nababanat ang iyong pananampalataya. And also number 4, there is fellowship. And number 5, there is what we call accountability. Ang dami pong mga bagay na dulot sa atin dahil po ng community na meron po tayo. Kaya alam mo po, huwag kang matakot to clean yourself in the community, for this is God's will for you. Pastor, ano na naman yan? Life group na naman iyan. Minsan, tamad na tamad tayo, di ba? Pero alam nyo, may malaking bagay na idudulot sa atin once we involve ourselves in the community. Pastor, nagpapatawag daw ng fellowship, lalabas daw. Magkikwentuhat, maghahalak-hakang lang naman doon, Pastor. That's good. That's good. Because hindi mo alam, minsan may substance yung mga halak-hakan yung iyan na makakatulong sa yung growth. Amen. Nandiyan pa ba tayo? At ito po ang namimiss ng napakadaming mga tao. Alam niyo po sa mundo, para lang magkaroon sila ng community at ng maayos na kwentuhan, pinapaupo niya po sa gitna ang Alfonso at Emperador, di ba? Doon lang ang mundo magaling magkaroon ng community. Pero alam niyo po, ang church, this is a gift from the Lord for us to build community na kung saan i-strengthen talaga ang bawat isa to walk sa nais ng Panginoon. At tayo po, kailangan pong magkaroon tayo ng heart for us to let them in. Minsan po, madami pong mga Kristiyano, parang walang paki sa mga taong walang community. Baka kasi, meron tayong part na kung saan nakakatakot sa kanila or nape-pressure sila. Halimbawa, nag-AA group kayo, may bagong umupo dyan. Di ba? Yung tanong mo agad, nagtatights ka ba? Natakot. Di ba? Or minsan nape-pressure sila na akala nila they need to become you are. Pero church, let us have a heart that is willing to adjust so that other people can enjoy the community. How's your heart whenever may bago sa loob ng bilog mo? Baka kasi kapag nasa bilog ka, ikaw na ulit ang bida, ikaw na ulit yung maganda sa usapan. Diba? Minsan, ipaparaya mo din sa mga taong bago pa lang nakakapasok inside the community. Minsan po kasi sila may feeling na parang they need to become someone in order to be belong. Pero hindi. Dapat tayo po ay willing mag-adjust. Just for the benefit na makuha din nila ang sustansya na naiibigay ng isang community. And this is the balance that we need. Tonight, hayaan niyo po pag-aralan natin ang topic entitled, Better Together, Better in Balance. Sabi po ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 15. This is the text that we're gonna study all throughout this sermon. Sabi po dyan, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other, and we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Andiyan ba tayo? Alam niyo po, ito pong letter ni Pablo, atin pong hihimay-himayin ito. Sana po ready po tayo. So that we might understand the benefit of being in a community and what does a community do to us. Napakahalalim po ng heart ni Pablo patungkol po sa community to the point nung after niya isulat ang mga paalalang ito, ang 1 Thessalonians chapter 5, these are the paalalas. Yan. Ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonia. Ang sabi niya sa verse 27 that I charge you before the Lord to have this letter, yung ating binasa, to read to all the brothers and sisters. Ibig sabihin, Paul is implying that this message is for the community, for them to maintain the balance. Now, let's go on sa first balance na kailangan po nating mapuntahan. Basahin nyo nga po, 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13, 1 to 3, go. Now, we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you and who care for you in the Lord,
and who admonish you, hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. Now, for you to maintain the balance, listen to me. Let me just teach you in the most personal way, since tayo naman po dito yung mga magkakapamilya sa Panginoon, that, church, we need to love those who labor in the Lord, and we need to love our spiritual authorities. Blessed po tayo to have people that are accountable or people that are spiritual authorities. Sino po dito ang may life group leader o may A group leader? Diba? Mahal mo ba sila? Diba? Sino dito may pastor? Diba? If you have your pastor with you, praise God. Alam niyo po, mahalin po natin ang mga taong namumuno po sa atin. Ito po yung isa sa mga unang balanse na pinakita po ni Pablo sa kanyang letter. If you want to have balance inside the community, you must first love those people who labor in the Lord. Hello. Why? Because it is for our benefit that we love them. Hebrews chapter 13, verse 17 to 18. Basahin nyo nga po, 1 to 3, go. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Bakit? Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Stop. Alam niyo po, ang bawat leader na inappoint ni Lord sa bawat isa, yan po ay may pananagutan kay God. Kaya sabi ni Pablo, please lang, mahalin niyo sila, magpasakop kayo, sumunod kayo sa mga namamahala sa inyo. Tuloy natin. Kung sila'y susundin ninyo, 1 to 3, go. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito nakakabuti sa inyo. Katakot ano? Kapag daw nalungkot dahil mo ang iyong leader. Ang sabi dyan, di ba? Hindi daw ito sa ikabubuti mo. Hello? O, kung katabi mo yung leader mo, alam mo na, ano? Always give them the love. Always give them the honor. Bakit? Sabi din, hindi mo daw ikabubuti na sila'y mamighati dahil sa mga bagay na ginagawa mo. Kaya kung ikaw ay matigas na ang ulo mo sa loob ng life group, dapat ngayon magdesisyon ka na, Lord, ako na po ang pinakamabait dapat. Hello? Bakit? Hindi daw ito sa ikabubuti natin kapag tayo daw po ay cause ng sakit ng ulo ng ating mga leader. Ano pong kailangan natin gawin? Verse 18, ipanalangin ninyo sila. Nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Church, we need to love our leaders. We need to love our pastors. We need to love those people who guides us in our spiritual walk. Minsan nagtataka ka kung bakit lagi na lang galit ang leader nyo sa grupo. Hindi mo man lang nabati nung birthday niya. Hello? Yung mga ganong mga simpleng mga bagay, Kaya sabihin mo sa yung leader, happy birthday. Yung mga namumuno kasi po sa atin, tao din po ang mga yan. Sila po ay nakakaramdam din. Hello? So much na gusto po nila tayong alagaan, pero nauubos din po sila. Nag-i-amen si Jiniel, Kung hindi lang po talaga sila pinupuno ng biyaya ni Lord, ay hindi ang mga yan po makakapagpatuloy. Kaya let's love them in any form that we can do. Hello? Kasi imagine this, sabi ko nga, this is the balance Paano na lang ang isang grupo kapag yung leader ang nanghina? Paano na lang yung buong grupo pag yung leader ang biglang nag-left the group? Paano na lang kung yung leader ang bigla na lang nawala nung prayer meeting, dapat siya ang nagli-lead? Nawawala yung balance. Nagigets niyo ako? We are better together, yes. Pero we need to maintain the balance that we need to honor and love those people who admonish us and teach us and train us towards following God. Nandiyan pa ba tayo? Let's love them in any way.
Bakit? Because they are God's extension of His relentless love. Alam niyo po, kung hindi lang po talaga relentless ang love ni Lord, madami na pong leader ang tumigil eh. Sa trabaho, ang dami pong ang tawag nila doon, yung naalis na sa trabaho, nag-resign. Di ba? Nag-resign dahil hindi na nila kaya ang posisyon nila and all. Pero alam niyo po, sa paglilingkod, wala po ito kasing resignation eh. Bakit kami nagpapatuloy? Bakit nagpapatuloy ang mga leader niyo? Because of what? Because ang Diyos ay walang hanggang magmahal sa kanyang mga nilikha at kami ay extension lang ng pagmamahal na yon. Kaya walang sawa din ang bawat leader na magmahal. Pero church, bagamat wala pong sawang magmahal ang ating mga leader, dapat tayo din ay nagmamahal sa kanila pabalik. Hello? Yung gaman lang, di ba? Yung gaman lang maabutan mo sila ng isang boting tubig. Di ba? Yung ganamang maabutan mo lang sila ng tinapay na binili ni Miko. Naubos. Paano yan? Di ba? We need to love them. Alam niyo po, naalala ko po yung kwento po ni Moses po at ni Aaron. May isa pong laban po sila versus the Amalekites. Ang nangyayari po during that time, si Moses po, whenever tinataas niya ang kanyang tungkod, nananalo sila. Tuwing po binababa ni Moses yung kanyang tungkod, natatalo sila. Nadadaig. Tataas niya, nananalo. Parang joke lang. Tuwing ganon, nananalo, natatalo. And then, suddenly, sa kalagitnaan po ng laban, Moses becomes really tired. Hindi niya na kaya itaas ang kanyang kamay. This is what happens in Exodus chapter 17, verse 11 to 13. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, ano pong sabi dyan? The Amalekites were winning. So when Moses' hands grew tired, they took a stone, nilagyan na ng bato, and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands. Tinaas po ni Aaron at ni Hur yung kanyang mga kamay. One on the side, on one in the other, so that his hands remained steady still until sunset. Verse 13, so Joshua, ano po sabi dyan? Overcome the Amalekites' army with a sword. And church, this is what I want to tell everyone. Alam nyo, kung ikaw ay may leader, nagmamatter ang support mo sa leader mo. Kasi ako, yung pagsuporta mo sa leader mo in any form, alam po yung nagmamatter yan sa leader mo. Hindi po magiging matagumpay ang mga Israelita kung hindi po nila tinulungan si Moses na maitaas ang kanyang tungkod at para po sila ay makapanalo. Hello? Diyan pa ba tayo? Nagsaksid ang Israel hindi po dahil ni Aaron o ni Aaron. Nagsaksid pa din ang Israelita dahil ni Moses sa tulong ni Aaron. Kasi I do believe kahit si Aaron ang magtaas, hindi mo mananalo eh. Because God's anointed and appointed one is Moses. So kahit itaas ng ulit ni Aaron, yung tungkod ni Moses para kay Moses, hindi mananalo. So ang kailangan lang ni Moses, suportahan niya. And ang kailangan ni Aaron, suportahan niya ang kanyang leader. And alam niyo po ang resulta? Nananalo sila sa laban dahil may nasuporta sa kanyang leader. Church, if you are mature enough in the faith, hindi na dapat tayo ang pabigat sa ating mga leader. Dapat tayo ang sumusuporta. Kasi mananagumpay ang kabuuan kung may katulad mong marunong sumuporta sa leader mo. Huwag po tayo magiging mayabang na, hindi, dahil ko eh. Ako yung magaling eh. Ako yung in-appoint na ni Lord eh. Hindi ka pa din nandyan kung wala yung leader mo. Kaya in any way, in any possible form, always support your leader. Alam niyo po, ako po'y blessed sa buhay po ni Jiniel. Kasi po, bilang ako po'y leader niya, siya po lagi sumusuporta sa mga bagay. Madami siyang mas nare-reach. Pero I know and I do believe si Jiniel po ay gagraduate na bukas. Ito lang po yun eh. Dahil po sinusuportahan niya yung vision and mission na nilagay ni Lord sa heart ko. Kaya po siya nagsasucceed, hindi po lang dahil sa kanyang ginawa. Alam po ang bakit siya nagsasucceed? Kasi sumusuporta siya sa leader niya. Nagigets niyo pa din ako. Kaya
it really matters if you will support and love your leader. Hindi po yan capability. Again, may inappoint at inanoint na leader sa'yo si Lord. Na kapag susuportahan at pipiliin mo yung suportahan, saka ka lang mananagumpay. Hindi yung pwedeng, hindi, pastor, aalis ako sa covering, ako gagawa ng akin kasi marunong din naman ako. Hindi. Always support your leader. Kasi hanggat siya ang may hawak ng baton, nasa kanya pa din ang baton. Ang hawak niya ngayon, bit ano. Si Moses pa din na may hawak ng baton, bagamat matanda na siya. Kaya alam niyo po, support your leader, support your pastor. Di ba? May ibang nagsasucceed dahil sa suporta mo sa leader mo. Tandaan niyo yan. May ibang nagsasucceed dahil sa suporta mo sa leader mo. Si Joshua ang lumaban versus the Amalekites. Si Aaron ang nagtaas ng kamay ni Moses. Pero si Moses pa din ang leader ng mga Israelita. Dahil sa tulong nila kay Moses para maitaas ang kalang kamay, bagamat si Joshua ang gumagawa, nananagumpay sila. Bakit? Because God honors spiritual leadership. Hello. Starting today, become the number one supporter ng leader mo dahil ito'y for your own benefit. Sana hindi na po tayo yung pabigat na whenever sabi, sige, tayo ay may 30 days prayer and fasting, ha? Hindi lang magagawa, fasting na naman yan, di ba? Hindi na naman kakain. Lagi na lang si fasting, di ba? Magaling kung hindi masarap ang luto sa bahay, di ba? Minsan may mga ganyan tayong reklamo, pero hindi. Kapag sinabi po ng ating namumuno, when this is a command from our leader, let's support it. Amen. Kaya alam niyo po, whenever po may shortcomings ang mga leaders po natin, sana po unawain po natin at mahalin pa din sila. And para naman po sa mga leaders na gumawa din naman kayo. Tayo niyo, basahin niyo yung verse. Now, we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard. Everybody say me, work hard. Ang acknowledge daw natin is yung mga tao who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard to love because of their work. Live in peace with each other. Leaders, I know it's a thing to receive love from your members, pero tandaan natin, sila ay pinagkatiwala pa din ng Panginoon sa atin. Pananagutan natin sila, kaya po we need to let them feel that they are also loved. Hindi lang po dapat tayo ang minamahal nila, kundi sila din ay minamahal din natin. Kaya pwede ba palakpakan mo ngayon si Lord? Mamaya po after nito, iparamdam nyo talaga sa inyong mga leader ang inyong pagmamahal. Bakit they are your Moses? Kaya ka nagsasaksi dahil ng leader mo. Alam mo ba yon? Kaya ka nagsasaksi dahil ng leader mo. Kaya love them in any way, in any form, kasi sila ang nananalangin. Diba? Hindi po kasi dahil siya lang leader, hindi. May ginagawa kasi sila, kaya ka nagsasucceed. Sila ang nananalangin, sila po ang gumagabay, sila ang nagbibigay ng mga magagandang payo sa atin. Kaya naman tayo po ay nagsasucceed. Nandiyan pa ba tayo? 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you, hold them in the highest regard and love because of their work. Live in peace with each other. Now, the second point, if we want to maintain the balance inside the community, hindi lang po natin mamahal natin mga leader, but we need to live in peace with each other. Yan, madami ditong matatamaan. Why? Ito ha, paalala ko ha. Baka hanggang ngayon may kagalit ka pa din sa AG mo. At tumungo ang mga anak ng Panginoon. Baka may magkakaaway pa din hanggang ngayon. Magbati na kayo. Alam niyo po, church, hindi po pwedeng okay kayo sa harap ni leader, pero nagsusuwagan na pala pag nakatalikod na. Hello? Everybody said may balance. Let's maintain the balance.
We need to live in peace with each other. Because there's no such thing as a perfect community. Sadya pong may mga matitigas talaga ang ulo eh. Hindi na po yan matatanggal. May matitigas talaga ang ulo. And it's only by God's grace that we are bounded together still. Just imagine that may matitigas ang ulo, may mababait, pero pinagsasama-sama pa din kayo together ni Lord. Because it is God's grace. But on the other hand, we have the duty to help them out. Bagamat po may ganito, tayo naman po, out of love, may duty po tayo to help them out, not to stay the same. Baka naman ikaw isa pa sa mga promotor na nagto-tolerate. Baka ikaw isa sa mga promotor na, okay lang yan, sadyamang ganyan yan. Hindi, when you know na may mali sa loob ng grupo, dapat tumutulong ka to coordinate, to troubleshoot. Tingnan niyo ito, Galatians chapter 6, verse 1 and 2. Basahin niyo sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin nyo ito ng buong hinahon. We have the duty to turn back people's heart to God. At mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ang linaw. Malinaw pa po sa pinakamalinaw. Sa black and white copy. Na kapag may problema, magtulungan daw kayo. Para saan pag yung linggo-linggo kayong nagkakasama at nag-iiyak kapag nag-o-open ng isa't isa. Tapos kapag nagkahiwa-hiwalay na, wala na ulit. Di ba? May problema. Si pastora, di ba? Hindi. We need to admonish one another. Pwedeng ikaw na din. Kapatid, ang problema mo, balita ko sa may problema daw eh. Sabi ko nga kapatid ako may problema. Ang problema ko'y pera. Hindi, kaya mo na yan, di ba? Problema ko din yan, di ba? In other words, in other form, ano man yung mga problema, kahit problema mo din yan. Ano? As long as gawin niyo po yung pinakaunang sinabi, ano po sabi dyan? Kung ikaw ay ginagabayan ng banal na espiritu. Ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon, ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon. Dahil po kasi mga tao na kapag tumutulong pero ang pakiramdam hindi tulong. Hello? Kundi dapat yung pagtulong mo sa iyong kapwa is out of the abundance of the heart of God. Sometimes, meron din pong mga tao, they are too afraid to confront ang mga bagay-bagay. Pero we need to confront the wrong with grace. Sa loob ng grupo nyo, I want you to become mature. Ano ba yung mga mali sa grupo natin? Pastor, parang kita ko, parang may mga bagay na natotolerate inside the group. Let's confront the wrong. Pero tandaan nyo, confront it with grace. Ito yung sabi ng Bible. Matthew chapter 18, verse 15 to 17. Sabay-sabay basahin nyo. 1, 2, 3, go. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, ano sabi dyan? Puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Hindi yung pag nasa loob ng grupo, magpaparinggan kayo na. Alam niyo mga kapatid, may kailangan tayong ipanalangin kasi ang isa sa atin dito ay nagkasala ng malubha. Ay yung tao namang alam niyang sa pinag-uusapan, napapatungo na lang. Di ba? Hindi po dapat ganun yung community. Hello? Kung magkasala ang kapatid mo, ano po sabi dyan, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang mga kamalian. Dapat po pinag-uusapan. Pag may mali, pinag-uusapan. Yan po ang tatak ng mga tunay na Kristiyano. Kapag ikaw ay parang, sige, hayaan mo na, ituloy na natin, dito na naman tayo, mali din naman ang ginagawa. Hindi dapat ganun. You need to confront the wrong. Kasi hanggat hindi mo iko-confronta yan, kapag naging norm yan, bahala ka. Gets nyo? Don't let the wrong become the norm. Nasaan yon? Nasa tamang pag-a-admonish ng mga problema. Hello? Puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Pag hindi pa din gumana, sabi dyan, kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang iyong pagsamahan bilang magkapatid, ngunit, kung ayaw niyang makinig sa iyo, ano po sabi dyan? Magsama ka pa ng isa o dalawa.
upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo'y mapatunayan ng 2 o 3 saksi. O pag hindi gumana ng kayuhan laang, ipatawag na ang mga ibang mga elder of the church na, listen to me, tutulong, hindi gagatong. Ayos nyo? Again, ang gusto ng Lord ay makapamuhay tayo ng may kapayapaan. So kung may mga bagay na hindi mapayapa, pinag-uusapan. Hindi yung pinapagparinggan sa notes. Diba? Tapos pag nabasa nung isa, parang ako yung nasa story niya. Harapin mo! Kausapin mo, para natatapos, ay nahaba, 2 linggo ng paringgan yung dalawa eh. May music pa. Anong music? Thank you, Lord. Natuto tayo. Amen, amen. Ito pa. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. O kung ayaw pa din, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. O di ba? Ito kasi pong kagandahan dyan. Hanggat hindi naaayos, aayusin natin. Yan po ang sign ng isang healthy na community. Hindi po sila nagtotolerate at hindi po niya pinapahintulutan na, sige, ito na lang, hindi. Ayusin natin sa first level. Pag hindi may sa first level, ilagay natin sa second level. Pag hindi may sa second level, ilagay natin sa third level. Ipaalam natin sa iglesia. Diyos ko po, umabot pa sa iglesia. Okay? Ngunit kung ayaw na makinig, saan tayo? At kung ayaw niya makinig sa kanya, sabihin mo sa iglesia nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Ibig sabihin, wala na talaga. Ibig sabihin po nun ay, kayo na bahala. Bakit tayo ganito? Bakit natin kinoconfront ang mali? Listen to me. Because we are God's people with heavenly standards. Kung minemenos-menos mo yung heavenly standards, ay kapatid, hindi ka bagay sa langit. Sabi mo sa iyong katabi, bagay ka pa naman sa langit. Anong bagay ka sa pangit? Sa langit, bagay ka sa langit. Ano? Bagay ka sa langit. Ano? Dapat may heavenly standard. Dapat kino-confront kung ano ba yung mali. Kaya we always do all the effort. Basahin nyo nga sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Kaya we always do all the efforts para maging heavens approve ang mga relationship natin. Yung mga relationship nyo dito sa lupa, kung may mga bagay na kailangan pag-usapan. Kung may mga bagay na dapat i-clear out at ibigyan ng tamang lugar, bigyan ng tamang lugar. Why? Because ang ating always goal sa ating mga relationship dito sa lupa is for it to become heaven's approved. At ma-reach natin yung heavenly standard. Because the things that we tolerate will eventually destroy us in the future. Huwag tayong parang pikit mata, patay malisa, na parang walang maling nangyayari. If we need to confront the truth, we need to confront the truth with grace. Palakpakan mo nga si Lord. Ayaw po natin ng kalawang sa ating mga relasyon. Amen? Yung kalawang po kasi, pagtagal, pwede pong sumira ng mga bagay-bagay. At sa community po natin, as a church, the long run, the longer we go, kung hinahayaan natin itong mga sumisirang ito, masisira po ang community. Ang goal ay laging maging loving. Pero dapat marunong din tayong mag-correct ng mga tao sa loob ng community natin. Hello? Kasi I do believe po, ang tunay pong loving, it always confronts the wrong. Sabi nga ng Bible, open rebuke is better than secret love. Okay nang masaktan kita ng katotohanan kaysa magpatuloy ka sa sarap ng kamalian. Hello? Hello? Hi? Hello? Okay. Kaya dapat po lahat po tayo ay
teachable. Kapag may comment sa yung mali, hindi dapat pataasan ng pride. Pakinggan mo muna. Suriin mo. Kapag ramdam mo talagang ikaw talaga yon, huwag ka nang umilag. Na hindi, parang hindi ako yan, parang si sister. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Kundi, assess yourself. Are you teachable? Natuturuan ka ba? Or kapag binabato na sa'yo ang pukol, kinukuha mo lang yung bato, ibinabato mo sa iba. Hello? We need to take accountability of every actions that we commit. Hello? 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, and we urge you, brothers and sisters, warn. Di ba? Ang ganda nito. Warn those who are idle. Ano ibig sabihin ng idle? Walang ginagawa. Anak, pamanpansin ko, hindi ka na nagla-life group. Pag pinanaka-idle di ba? Parang tumahimik ata kayo doon. And disruptive. Sila po yung source ng distraction. Hindi lang doon. Encourage the disheartened. Yung mga humina ng loob. Help the weak. At ito po yung pinakamaganda Be patient with everyone. Church, alam mo, bakit ka namin hanggang ngayon? Dahil una't higit may naging patient na Diyos. Pangalawa, may naging patient na kapatid mo sa pananampalataya sa'yo. Di ba? Hindi ka sinukuang i-encourage, i-invite sa church. Di ba? Paalalahanan ng mga bagay na kailangan mong maalala. They become patient sa yung journey. Kaya let's also become patient to other people. Lastly, number 3. To maintain the balance, hindi lang po natin mamahalin nating mga leaders. Hindi lang po tayo mamumuhay ng may kapayapaan with each other. And also, we need to become accountable. Everybody said may accountability. 1 Thessalonians chapter 5, verse 15, para ako nagrarapan, Make sure, basahin niyo 1, 2, 3, go. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Alam niyo po, ang one of the precious gifts sa atin po ni Lord ay ang accountability. Kaya po, blessed po ang isang church that they practice accountability. Because sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 14, pero bago pala yon, ano ba ibig sabihin accountability? Accountability, this is about opening up yourself, yung mga bagay na kailangan mo ng guidance. Ano? Sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 14, where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselors, ano daw po dyan? There is safety. Ang isa sa pinaka-goal ng accountability, kaligtasan mo. Kaya mo sinasabi sa leader mo, yung mga bagay kahit the worst and darkest part of your life, para alam niya kung paano kanya i-handle. Pero kung lagi kang magtatago at itatago ang mga bagay patungkol sa'yo, mapapahamak ka na't lahat, hindi kanya naiiligtas. Bakit? Kasi naglilihim ka sa kanya. Kasi mo sa iyong katabi, bawal maglihim. Maging open tayo. May mga bagay talaga that you keep it on yourself. Pero, church, wag tayong maging, alam mo yung parang feeling natin, alam na natin ang lahat. Kasi kahit ako pong leader nyo, may mga accountability partners pa din po ako. And especially, pagtaas ng level mo sa spiritual, dapat mas dami din at dapat magkaroon ka lalo ng mga tao that will become accountable to you. Hello? Baka kasi nabubulag na tayo sa sarili nating ginagawa, na may mali na pala. Pero alam niyo po, when you have the presence of accountability people, alam niyo po yung lumulog ang isip mo, nagkakaroon ng tamang ana yung bawat thoughts mo, di ba? Gulo-gulo ka kasi ganito ang iniisip. Pero when you start to open it up with people na kung saan po meron pong godly principles, nagiging maayos, malumanay ang mga isipin natin sa buhay. Kaya po blessed po tayo kapag meron po tayong mga accountable people. Now, sino ba yung mga taong qualified to become accountability partners? Yan, pag-usapan natin yan. Ito lang naglalagay yung notes ko. Alright? So, tandaan po that your accountability is your safety net. Sabi nga po natin, my accountability is my safety net. Sila po ang taga-keep ng safetyness mo.
At tinutulungan po nila tayo to have clear idea at mahimay ang mga bagay-bagay at mailagay po ang mga bagay-bagay sa kalooban po ni Lord. Ano? Ang bawat isa po sa atin po ay potential accountability partner. Kaya tinan mo yung katabi mo, pwede yung maging accountability partner. Pero tandaan mo, if pipili ka, much better if they are, number 1, your leader, number 2, your pastor, or number 3, or someone who can give you godly insights. Yung iba nga po, sa gobyerno, ang tawag po nila ay mga spiritual advisor. Hindi po masamang magkaroon ng spiritual advisor. Hindi po masamang magkaroon ng life coach. Hindi po masamang magkaroon ng life mentors. But then again, always know kung sino yung mga taong pagsasabihan mo. Hindi po porket lahat ay pwedeng maging accountability partner, yung sikreto mo, nasabi mo na agad sa 12. Tanong, sa loob ng 12 iyon, sino dun talaga ang makakatulong sa'yo? Gets niyo ako? Gets niyo ako? Hello? Hindi yan po masamang maging open, pero sabi ko kasi, bawal maglihim. Diba? Pero make sure na yung taong pag-o-openan mo ay dadalhin ka sa kalooban ni Lord. Baka kasi pinag-openan mo pa, ang sabi po sa'yo, oo nga, masama nga talaga ugali nun, sister. Di parehas na kayo nagkasala. Di ba? Hindi accountability, naging chismisan na. Sabi, oo nga, kita ko nga, parang nga may bago yun. Di ba? Naging chismisan na. Tapos pag napuna kayo ng leader nyo, anong ginagawa niyong dalawa? Leader, kayo po yung nag-accountability group lang. Meron po kami pinagpe-pray na kapatid natin sa Panginoon. Sabi nga na pinagpe-pray, bakit parang nahaba yung kwento? Yung ahas naging sawa, di ba? Hello? Ang bawat isa po ay potential accountability partner, pero pipili ka po ng much better if they are your leader, pastor, or someone who can give you godly insight. Now, ano po ang gawain ng mga accountability partner? Listen to me. Church, we need to mature. Dapat maging accountability partner ka ng mga kapatid mo sa Panginoon. Kasi minsan, may mga napapahamak tayong kapatid kasi dahil lang walang taong naging accountable sa kanya. Napahamak, nahulog na sa tulay. Bakit? Kasi walang naging accountable sa kanya. Now, kung ikaw napagkatiwalaan yan, kung ikaw pinagkatiwalaan niya to become accountability partner, na, hoy, sister, may sasabihin ako sa'yo, pero kasi ito nagpapabigat sa heart ko lately pero pwede ba tayo lang dalawang makalam ng bagay na ito? Oo naman, sige. After 2 days, alam na ng buong church, di ba? Hindi dapat ganon. Kaya first thing first, you need to become trustworthy. Yung bagay na sinabi sa'yo, hanggang sa'yo lang. If you're an accountability partner, become accountable talaga. Kasi pag yan kumalat, accountability mo yun. I remember, nito lang to nangyari eh. Just this week. May nalaman akong kwento. Problema pa po ito ng basta isang church, hindi po to sa atin, Ay, ito ang sa akin pa ho pinapa-accountable. Sa akin pa po rinirely yung mga bagay. Hindi ko na-rely sa inyo, baka kasi nanonood eh. Chismoso. Cut mo na daw live. Pero what happened is, ganito po yung nangyari. May issue si kapatid na malalim, sobrang malalim, na nakarating dito kay kapatid, na ang sabi daw ni kapatid, kaya daw nalaman niya, at pinaalam pa sa iba, kasi sila daw ay concerned, ay nalaban ni kapatid, na may ganyan na palang koneksyon ang nangyayari. Kaya nung nagpa-meeting si chairman, dun sa buong kagrupuhan, may nasabi si chairman, na biglang nagiyan yung tao na, bakit parang may alam ng mga ito? So to cut the long story short, na-offend si kapatid, hindi na nag-church. Sabi niya, I'm hurt. Di ba? Sabi niya, church hurt. Ganyan siya. Okay, sige. Tapos parang may mga inaayos sila, sa akin muna kinoconsult, sabi, Pastor, kakausapin ko na po si ganito, may I proceed po ba? Papaalam mo na kasi minsan, sige, you will proceed. Pero tandaan mo, ganito gawin mo, etc. Ganito, kausapin mo, ganito.
Ang biyaya ni Lord, unti-unti nahihilot po sila. Though hindi pa din naatin si kapatid sa church dahil may mga pinagdaanan, may progress yung kanilang Nagets nyo? So, when you become accountability people, you need to become trustworthy talaga. Hello? Again, tayo pananagutan natin ang bawat isa, so dapat maging trustworthy ka ng sekreto niya. Ano? You need to provide. Number 2, you need to provide guidance. Pero tandaan nyo, ang pagbibigay po ng guidance is a form of giving them options. Hindi po dapat tayo nagiging Lord over them. Na parang sasabihin, ito dapat ang gawin mo. Pero case-to-case basis. Pero as much as possible, we need to become what? Co-laborers nila sa problema. Bibigyan mo sila ng options. Alam mo kapatid, pag ginawa mo ganito, ganito mangyayari. Pag ganito ginawa mo, ganito mangyayari. Ikaw, bahala ka, pumili ka. Bakit? Alam niyo po, madami akong leader na nakakakwentuhan, they are so much frustrated. Kasi po, yung kanilang binigyan ng advice, ay binigyan din nila ng firm advice. I'm not against with the firm advice. Pwedeng magbigay ng firm advice. Pero minsan, nagana din yung pagbibigay ng option. Dahil anong nangyari, yung binigyan nila ng advice, hindi yun yung ginawa. Ay nagkasala. Ngayon, sabi ni leader na nag-advise dun sa kay kapatid, sabi ko na sa'yo eh. Dapat yun yung ginawa mo. Hindi ka nakinig. Ano naramdaman ngayon nung taong rene-restore sa faith? Na-offend, na-condemn. Diba? Thesis offended, diba? Hello? Give them options. Kasi kapag nagkamali sila, pananagutan na nila yon. Bakit? Nagsabi ka naman eh. Pinapili mo naman sila eh. They have to choose their own. Church, hindi tayo dapat sumasakal. Tinutulungan natin silang lumuag. Hello? Second, third pala, we are there to pray. Ang dapat laging mong response, sige, I am here to pray for you. Ano ba yung mga bagay na kailangan natin ipag-pray? Let's pray it all out. At hinahayaan po natin si Lord ang kumilos at mangusap sa kanila. And that is the art of becoming an accountability partner. Parapakan mo nga si Lord. This is my prayer, that after this service, we're gonna be accountable with other people. Kapag alam natin may mga kailangang ipanalangin, let's pray for them. Sige, pwede ba tayo pag-pray? Balita ko kasi, narinig ko na kay sister, di ba? Nag-chismis na ulit, Pero pwede ba tayo pag-pray? Parang ramdam ko sa'yo, parang ang bigat-bigat na nararamdaman mo eh. Sige, pag-pray kita, di ba? Lord, I pray. Mamaya, naiyak na siya. And then mamaya, naging accountability na sa'yo. Alam mo, pastor, dahil, alam mo, tatuloy talaga kaya mabigat ang heart ko kasi may mga gato mamagay. Ikaw naman, ganun pa na pinagdadaanan mo. Di ba? Mamaya naman si pastor, napakadaldal ko na ito agad sa kanyang life group. Ay, alam mo guys, minister ko si kapatid kanina, ganito daw ang problema eh. Hindi pwedeng ganon. Amen. Amen. Alam po, napakasarap po to become in a community. Kaya po, we are blessed kasi po tayo po ay isang community here. We need to love each other. Ano? So mamaya po after this, kung mayroon po kayong mga kagalit, confront nyo na agad. Do it with grace. Para po tayong tatagalan, parang hanggang alas 10 dito, no? Mamaya may mga nag-iiyakan na dyan, may nag-aayusan na, di ba? Diba? Alam mo sister, alam mo, galit ako sa iyo noong nakaraan, di mo lang alam, kasi yung ganto ganyan, di ba? We need to be accountable with each other. Ano po? Let's love the community and maintain the balance. Ano po? It's always better to be in a community, kaya let's love the community and maintain the balance. Let's close the lights. Sabi po na Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Basahin niyo po ito, 1, 2, 3, go. The two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Di ba? Ganda ng verse. Blessed is the one na mayroon daw ka-partner, may kasama. There are people, may community. And if you are part of a community, you are blessed kasi may mga taong nag-aangat sa'yo. At sabi niya, nakakaawa daw yung mga tao na kung saan wala man lang, mga tao na kung saan kasama nila. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? The one may be overpowered, two can defend themselves because a cord of 3 strands is not quickly broken. There is power when we are united. There is power when we are together.
But hindi lang po dapat sa togetherness tayo malakas. But we need to also to maintain the balance. I love what David says sa Psalms chapter 133 verse 1. Hindi po si David Ito po yung David na patay na. No? Sabi po ni David sa Psalms chapter 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. At ito po yung desire ni Lord for us to be better together and to be better in balance. Kaya this time, this moment, we're gonna pray for each other. We're gonna pray for our community. Kung sa tingin mo kailangan niya ng kalakasan, nanghihina siya in other form, in other way, this is now God's call for you to pray for that person. Pwede ba ngayon tumayo ka? Sige, tayo. We're gonna do this prophetically. Hanap ka ng kapartner mo. And then, I want you to become honest dun sa as much as you can be honest, Hindi ko masasabi maging honest ka talaga totally. Mamaya bilang isang oras sa akin nagkikwentuhan, di ba? But, I want you to become honest sa kanya sa mga bagay na kailangan mo ng accountability, kailangan mo ng prayer. Sige, find the partner. As much as possible, tigisa kayo, 1 versus 1, ganyan. And I want you to pray for that person. Sige. We're better together. Kaya, practice niyo yan. Sige. Are there things that you need to become open? Are there things na kung saan nanghihina ka? Are there things na, hindi naman panghihina but also, are there things na ikaw ay grateful kay God? May mga bagay ka ba na punong-puno ng pagpapasalamat sa puso mo? Sige, open up mo yan. And start to pray. Come on, pray. Alam mo, ang kaaway ngayon natatakot. Bakit? Kasi nag-unite ang mga anak ni Lord. Pinalalakas ang bawat isa. Today, tatapusin natin ang sistema na kung saan parang walang paki sa isa't isa. Kundi ito ngayon ang panahon, ang bawat isa magiging kalakasan ng isa't isa. Kahit yan pa yung pinakamalalim na at pinakamatagal or pinakabago in the faith, ang goal dapat natin ay maging kalakasan ng bawat isa. Come on, pray. Come on. Come on, pray. Sige, pray, come on. May mga bagay na nanghihina ka. Come on, this is now the time. Pray for those things. Because we are better together and we are better in balance. Come on. Come on. May nalaya. Come on. May mga bagay na nababasa. Come on. Come on. Pray. Come on, pray. Come on, pray. Come on. Sige. If you want to cry, come on. It's okay to cry. Come on. Oh, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige, come on. Maging kalakasan ka niya. Come on. Oh, Jesus. Pray for one another. Come on. Kung ngayon, nagalit ka sa leader mo, ito naman yung time. I-release mo yan kay Lord. And kung mamaya gusto mong i-release sa leader mo, come on. Kung hindi ka naging honest for a very long time, may mga bagay kang nilihim, na dapat matagal ng panahon, alam to ni leader pero I keep it on myself. Come on. Deal mo yan kay Lord. Sige. Come on. Sige.
Come on, pray. 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 Woo! Come on, minalaya. Come on, may pinalalaya si Lord. Matagal na yan sa loob mo ngayon, ang panahon ng paglaya mo. Come on. Release it, release it, release it. Come on, confront, confront, confront. And make sure lahat ng bagay na inopen niya sa'yo, stay lang sa'yo. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Pray, come on, pray, pray. Come on, pray. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. O sige, bigyan ko na kayo 2 minutes. Sige, 2 minutes. Pray, pray, pray. Come on, 2 minutes pa. Pray. Palakasin yung isa't isa. Kung may mga kailangan ng encouragement, come on. Encourage them, encourage them. 2 minutes, 2 minutes. Ngayon, this moment, kung ikaw ay may life group, pwede ba punta ka dito sa unahan? Pagpe-pray naman natin lahat ng mga may life group. Okay, mga life group leaders, lahat, upo muna yung mga hindi life group leaders. If you have your life group, punta ka dito sa unahan. Sige, mga life group leaders, sige. Sige pa, may mga life group. Sige, punta kayo dito. Ilera kayo dito. Sige pa, may mga life group. Sige, punta kayo dito. Life group leaders. Dito kayo, ha? Ilera kayo dito. Hindi. Harap kayo dun, harap. May mga life group, may mga life group. Kung may life group ka, sige, punta ka dito. Sige. Sige, double time. May mga life group. David, punta ka dito. Yan. Pwede ba i-honor natin sila? Palakpakan naman natin, Lord, sa kanilang mga life. Pati kayo, napalakpak kayo sa sarili nyo, ano? Let's appreciate them. Alam niyo po, sila po ay mga taong, they are working hard for the kingdom of God. And they also needs to become appreciated. Jeanette, dito ka, huwag ka sa sulok. Dito ka. Pasok kayo dito. Yan. Pasok kayo dyan. Ano? Ngayon, alam niyo po, napakalit na bagay yung ipanalangin sila. Kaya this moment, we're gonna pray for them. Sige, stretch your hands towards them. Come on. Start to declare good things. Come on. Pray for them. Nangihina din ang mga yan minsan. They need strength. Hindi po madaling mag-lead. Laging may pain. Laging may mga misunderstanding. Laging may troubleshoot. Minsan yung itutulog nila, ang iniisip pa ay kayo. Minsan yung bagay na free time pa nila, they will spend it outside, having fellowship with you. Kaya right now, maging strength kayo nila. Maging Aaron kayo ng mga Moses nyo. Tulungan nyo silang maitaas ang kalang mga tungkod for them to lead better, for them to do better for the kingdom of God. Come on, pray for them. And even kung wala dito yung mga leaders nyo, come on. You can pray for them. Come on, release, sige. And guys, I want you to receive. Tanggapin nyo talaga yung mga dinideklara nila. Hindi nyo man yan marinig, but in your spirit, may natatanggap ang spirito nyo ngayon. Father, right now, I bless these people. I bless these leaders. Pagpalain mo sila ng kalakasan, ng kalusugan. Pagpapala, open doors, breakthrough. At Lord, kung ano yung lagi kong dalangin sa kanila. Alam nyo, church,
Ang prayer ko lagi, everyday, sa mga leaders natin ni ganito, na Lord, everyday, pa-breakthroughin mo naman sila para Lord maging maluwag sa kanila ang maglingkod. Kasi minsan, alam niyo po, iniisip din na naman nila ang buhay nila eh. Hindi lang naman yung paglilingkod nila eh. They also have the life outside service. Kaya sabi ko, Lord, pa-breakthroughin mo na sila sa buhay. Para Lord, yung kanilang mga paglilingkod, madali na sa kanilang makapaglingkod. Kaya Father, right now today, I release breakthrough sa buhay, Panginoon, ng bawat isa. In the name of Jesus. Father, right now to you, I release, as I lay my hands sa kanila, Panginoon, let your power and anointing, O God, be upon them, O God. Tulungan mo rin sila as they lead, O God. Hayaan mo, Panginoon, maging role model talaga sila. At Lord, yung mga inaalagaan nila, hayaan mo, Panginoon, maalagaan nila ng maayos, O God. Bless these people, Panginoon. Bless this individual, Panginoon. Salamat, God. We bless these people. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin sila. Leaders, tingin kayo sa akin. Personally, I appreciate you all. Thank you for serving the Lord with us. And I hope na ang bawat isa ay i-bless pa ni Lord ng mas dahil pang years of service. Continue to serve the Lord with all of your heart. At si Lord na yung bahalang magbigay at mag-grant ng mga bagay para sa inyo. Kaya church, pwede ba palakpakan natin sila minsan pa? Okay, you may be seated po. Kung bukas na po ang Jollibee, ikain niyo po sila sa Jollibee. How I pray, pasaganain talaga ni Lord ng sobra-sobra ang church. Parang ating mga leader ay kahit once a month man lang ay naiilabas natin. Sino pong masaya kapag makita niyo ang ating mga leader masaya din? Sana po hindi po maging labag sa loob natin kapag sila nananagana, sila ay may mga breakthrough sa buhay. That po hindi tayo parang negative yung nararamdaman kapag sila ay itinataas ni Lord. Church, Kaya sana po one day, may mag-sponsor po ng pangbagyo namin. Bigyan nyo ng bakasyon, Joke lang to. Hindi naman po to self-service, pero sinasabi ko lang sa inyo, we need to treat them right. We need to give value and high regards to people. Kaya, praise God, palakpakan po natin si Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, we seal everything by your blood. We seal everything by your power. Kaya mo, Panginoon, lahat ng aming tinanggap ngayon ay mag-benefit sa amin as we grow the kingdom of God here on earth. Thank you, Lord, for blessing us with a local church. Thank you, Lord, for blessing us with a community who loves us, who cares for us. Kaya, Panginoon, tonight, hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa, pag-alabin mo ang puso na magmahal palalo. Lord, kung nakakapagmahal nga kami ng mga kapwa sa labas today, turuan mo ang mga puso na magmahal din ng aming kapwa inside the church. Hindi kami, Lord, magiging anay at magiging rust ng church na ito. Kundi, Lord, kami ay mga catalyst, tutulong, Lord, for this church to become stronger and better. Not just this year, but the years to come. Salamat, Panginoon. And Lord, right now, I pray kung may mga leadership, O God, may mga members to leaders na nagkakatampuhan, today ako'y nag-release ng pag-ibig mo, Panginoon. Ako'y nag-release ng reconciliation. Ako'y nag-release, Panginoon, ng pagmamahalan. Even, Panginoon, members to members. Kung meron, Lord, may mga alitan, Lord, matatapos na ito. Sapagkat, Panginoon, papagitnaan mo. Thank you, Lord, for creating JA1 Ibaan, a much stronger community starting this night onwards. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Palapakan mo nga si Lord. Praise God. Tayo po idadako po sa ating pong Holy Communion. Ginagawa po natin ating mga Holy Communion for us to be reminded that there is Jesus who binds the community together. Kaya po today, as we partake po the Holy Communion, maging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat sa pagkakataong ito that you've gathered us here sa isang community ganito where we can partake together your finished work on the cross. Salamat, Lord, sa iyong katawan na sa dugong tumigis sa krus ng Kalbaryo
Pagpalain mo, Lord, lahat ng elemento na aming gagamitin, O God, at magbigay ng glory sa iyong pangalan. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kukuha po tayo ng tinapay at katas ng ubas. At kapag po meron po tayo po ay sabay-sabay tatayo. Tayo po ay tumayo. Po sabay-sabay po tayong makapag-celebrate ng ginawa po ni Jesus Christ sa cross. To God be the glory po. Even for those who are watching us online, if you have your bread and juice with you, you can partake it with us in any way, in any form. And I pray, Lord, i-bless mo din ang mga elements nila at home. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Tayo po yung mag-partake ng Holy Communion. Again, we are doing this for us to remember what Jesus Christ has done on the cross. Alam po, without the sacrifice and shedding of the blood, wala pong ganitong community. Wala pong pagsasama-sama. Kasi ano yung rason? Para tayo magsama-sama pa kung walang Jesus na nagumpay sa krus. Siya po ang rason. Bakit tayo may pagtitipon? Siya po talaga ang bida sa gabing ito. Hindi yung turo ni pastor, hindi man yung anong bagay. Ang bida dito yung ginawa ni Jesus sa cross. Kaya tayo may rason para magsama-sama, magpalakasan, magpatuloy sa pananampalataya. Bakit? Kasi ang pinananampalataya nating Diyos ay buhay at nagliligtas. Kaya ngayong pong gabi, as we remember what Jesus Christ has done on the cross, let us have a reverence heart, reverential fear for the Lord for what He has done for us. Nung gabing bago yung pagkanulo si Jesus, dumampot si Jesus ng tinapay, pinagpira-piraso, at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo ang tinapay nito na simbolo ng aking katawan. Kung kakainin nyo ito, kainin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo magpasalamat sa Panginoon. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong katawan na ibinigay para sa akin. Na dahil sa iyong mga latay, ako'y nalinis, ako'y naligtas, ako'y gumaling. At sa oras na ito, pinahahayag ko ang katagumpayan mo sa krus at tinatanggap ko ngayon ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Salamat God sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kainin po natin. Ngayon din man po dumampot si Jesus ng sarot, binigay sa kanya mga alagad at sinabi, kunin niyo ang sarong ito na pinagtibay ng bagong tipan. Kung iinumin niyo ito, inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Na dahil sa iyong dugo, ako'y nahugasan. Ako'y luminis sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, pinahahayag ko ang katagumpayan mo sa krus. At tinatamasa ko ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Inumin po natin.
Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Makakupo po tayong saglit in the very presence of God. Let's continue to support po ang atin pong mga social media accounts. Meron po tayong J1 Ibaan, Anointed Youth Ibaan, and Anointed Kids Ibaan. Ano po, you may support our page po by liking and sharing yung mga contents po natin sa atin pong page so that many people can be reached by the gospel of the Lord. Ano po, and if you are moved by this ministry and you want to help, ano po, you can give your donation. Even for those who are online, ano po, there are details in your screen where you can give your donations, ano po, to support our growing ministry here and outside the church. And today po, tayo po idadako po sa pagbibigay. Simple lang po, bakit po tayo nagbibigay bilang isa pong pamilya sa Panginoon? Tayo po ang nagbebenepisyo nito. Bakit po tayo nakakaupo po dito? Yung kinain nyo pong tinapay at Diyos ay wala pong biglang nag-abot ng resibo. Because someone has funded it for you. May mga taong nagkaloob ng mga bag. Tonto si Nico, no? Sabi, Sir, bilho. Because someone has funded the mission. Bakit po nagagawa natin ang mga bagay nito? Bakit tayo may aircon? Why do we have this church? Because someone funded the mission. If you want to support the ministry in any form, in any kind, ito po itatanggapin ng church. At nananampalataya po tayo, blessed are those who give than those who receive. Kaya po ngayon po sa ating pong pagkakalob sa Panginoon, hawakan po natin ating mga ikakalob sa Panginoon, ipanalangin po natin, Panginoon, ako'y nagdedeklara sa bawat kaloob ng iyong mga anak. Ito, Lord, imumultiply mo sa kanila. Hindi ito, Lord, kawalan, kundi malaking gain pa sa kanila. Salamat, Panginoon. Bless every offerings. Bless every tithes the church children are gonna give, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, lahat ng income nila, O God, source of income. At Lord, dahil ko lang, imumultiply mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang pinagkakakitaan. Lord, ako'y nagdedeklara, walang anak mo ang maghihirap. At ano man yung mga prayers nila financially, you will grant it immediately. Salamat, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang kaloob ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede po tayo magkaloob kay Lord. And even for those who are watching us online, may details po sa inyong mga screen. You can give right away for the Lord. Even to po sa description, meron po tayong mga ways of giving. So you can give freely to God. Let's stretch our hands towards the offering. Panginoon, salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataong magkaloob. Ako'y nagdedeklara sa lahat na nagkaloob, pagpalain mo. Lord, lahat ng kanilang inabot at ibinigay, ito imumultiply mo sa kanila 100 times, O God. Sapagkat, Panginoon, tandaan natin, ang pagbibigay, it just gives God an allowance for Him to feel something to us. Kaya Panginoon, I pray, ano man yung pitak sa kalang mga puso, ang nabawas dahil sa kalang pagbibigay, pupunuin mo naman to ng biyaya. Kaya Panginoon, pagpalain mo, Lord, lahat na nagkaloob. Ako'y nagdedeklara, sa lahat ng may utang, mababayadan. Sa lahat ng may kasalatan, magkakaroon pa. Sa lahat ng meron pa, madadagdagan pa. Sa lahat ng may trabaho, ako nagdedeklara ng promotion. Sa lahat, Panginoon, ng nananagana na mas mananagana pa. At ako'y pumuputo lahat ng sumpa ng kahirapan. Ako'y pumuputo sa lahat ng sumpa na kung saan walang kakayanan at walang kapasidad. Kundi, Panginoon, patutunayan mo na ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng panahon. Sa lahat, Panginoon, pagpalain mo bawat isa. Even, Panginoon, lahat ng may mga panalangin sa puso sa kalang pagbibigay. Ito may personal, pang pamilya. That regards, O God, sa financial, Panginoon, I pray you will grant it right away. Salamat, Panginoon, pagpalain mo bawat isa. At sa lahat ng hindi nakapagkaloob, pagpalain mo silang masigit upang maranasan nila ang magkaloob sa Diyos na katulad mo. Thank you, God, for giving us a heart, a generous heart, for us to support and help build your kingdom here on earth as it is in heaven. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan mo nga si Lord. Today po, before we go on po sa atin pong closing prayer, ako po in-urge lang ni Lord to pray po for Jiniel. Si Jiniel po ay gagraduate po. Kasnak, punta ka nga dito. Ito pong aking anak na ito ay single po. Ito bigla. Tayo po ay pinagpala dahil po meron po tayong isang anak ni Lord na kung saan po pinatunayan talaga ni God. Ilang years ka nag-aral? Sa college. Oo. Sinusure niya. 7 years. God is good for 7 long years sa kanyang life.
And tomorrow po siya po ay, kayo ba magiging architect na pag-graduate niyo? 2 years. After pa ng apprenticeship, ano? So, siya po ay pre-architect, ano yung tawag natin? Pre-architect, ano? Architect in degree. Kaya nga, pre-architect ka pa lang eh. Wala ka pang lisensya, ano? Sige, yaan nyo, ako na lang ito, ano? Pero po, ngayon po magdedeklara tayo ng pagpapala sa kanya as she step forward po outside the campus. Ang ating deklarasyon ay mga bagong opportunity as she take her professional field. Ano? At dalangin lang natin sa kanya, anak, ikaw ay patuloy makapaglingkod sa Panginoon. Kung sa ka man dadalhin ng Panginoon, after ng graduation, lahat yan covered na ng grace ni Lord. Di ka pagwawurihin ni Lord sapagkat ang sabi niya, ang pagpapala na ipinagkakaloob na galing sa Kanya ay pagpapala na walang bagabag sa puso. Kaya today, let's stretch our hands towards Jiniel. Panginoon, you are the God who grants success to your children. And thank you, Lord, for proving sa Kanya. Pinagsabay niya ang paglilingkod at ang pag-aaral na tunay, Panginoon, ang prinsipyo mo. Matthew chapter 6, verse 33, that whoever seek you first, ask anything, and it shall be added unto them. Kaya Panginoon, salamat dahil may katulad ni Jiniel who seek you first, na siya yung nagpatunay na hindi, na pwedeng pagsabayin ang paglilingkod at pag-aaral, na hindi sagabal ang pag-aaral sa paglilingkod. Kaya Panginoon, dalangin ko lang kanin sa kanyang buhay, maging inspirasyon siya ng madami. At third, paglabas niya ng BSU, ang dalangin ko lang, Panginoon, open mo yung mga doors na kala niya sarado. Open mo yung mga doors na parang sa tingin niya hindi niya kaya. At Lord, yung mga desire niya, katulad ng sabi niya, Panginoon, sa akin, na mga personal desire na mag-grow pa sa kanya, I pray, gagawin mo to sa kanya ng magkasabay. Na hindi niya na kailangan mo nang isipin muna yung isa, na hindi na, nasasaalang-alang yung isa. You will do a divine setup sa kanyang buhay that will bring glory to your name, that will bring glory sa kanyang family, Panginoon. At Lord, una't higit kami nagpapasalamat sa kabutihan mo sa kanya. Truly, Lord, you are good. You are faithful sa iyong mga anak. Lord, pagpalain mo, Lord, itong anak kong ito at patuloy i-bless mo pa siya ng madaming taon ng paglilingkod. We love you, Lord. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Congratulations, Architect. Thank you po. Bali po, natanggap na po siya ng graduation gift. Nandito po yung GCash account. Alam niyo po, faithful si Lord. Amen? Mahirap po ang architecture. Pero po, inilaban po ni Lord siya. For 7 long years. At kasunod na daw po si Architect Oliva. Parang tutul ata ang nanay. Kaya mga architect, tsaka si May Sibil, yan, ating engineer in the making. Sino pa dyan? Ay, si computer engineer pa pala, si Jeanette. Mga papunta na sa... Oo. Sino pa dyan mga natin? Ako pala. May mekaniko na kayo, banda-banda dyan. After kay Brother Ray daw. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Kasi alam niyo po, ang desire ni Lord tayo po ay laging sasabi to sa akin ni Mama, sabi, Utoy, part din ng desire ni Lord at will ni Lord na makapunta ka sa field na nais niya for you. Kasi laging may mga sinasabi ko kay Mama na patungkol sa pagsaserve and all, sabi ni Mama, hindi, Utoy, you need to experience pa din yung mag-work ka sa field. Si Lord na bahala. Tayo po tumayo, palakpakan nga natin si Lord. Tayo po ay manalangin. Sino po ang pinagpala ngayong gabi? Amen. Sino po? Ako na. Ayun. Sino gusto mag-closing prayer? O nga, si David di ko pa naririnig. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Brother David. Check. Hello po. So, let's bow our heads. Hallelujah, Father. Hallelujah, God. Hallelujah, Holy Spirit.
Lord, thank you po sa chance na makadalo kami dito sa midweek service. Alam namin, Lord, na walang sayang kung ikaw ang unahin namin. And Lord, as we go po sa aming mga pansamantalang tahanan, panatilihin niyo po ang kaligtasan sa amin, kagaya ng pagpapanatili ng knowledge na nakuha namin this session. And Lord, kung ano man po yung aming mga personal na kinakaharap, whether yan man po ay career, yan ay sa family, sa kung ano man po, yung pong inaalaw nyo lamang ang maganap, Lord. And please, Lord, cover us with your blood as we go on po sa aming mga tahanan. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Taas po natin yung mga kamay patungo sa langit. Tabang nakataas ating mga kamay, Lord, ginagawad ko sa bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama. Ang grace ni Jesus Christ. The loving, the sweet fellowship of the Holy Spirit at sumaatin ngayon, bukas at magpakailanman. Humayo tayong lahat na magkakasama, na may puso na kung saan to build each other as it is God's will for us. We love you, Lord. We adore you. We magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po sa bawat isa and see you po sa ating pong Sunday service. Kung may ka ng 3 tao, sabi mo, you are super blessed.